pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakil? Andres Bonifacio ay isa sa pinakatanyag na bayani sa ating bansa. Ang kanyang mga naiambag ay lubos na kinilala at dahil dito, ipinagdiriwang ng buong bansa ang kanyang kapanganakan tuwing ika-30 ng Nobyembre. Ang kanyang buhay ay nagpapakita ng labis na pagmamahal sa bayan, subalit sumasalamin din dito ang himagsikan, karahasan at tensyon sa politika. Samahan niyo kaming balikan ang ilang tala sa buhay ng ating Supremo, God Andres Bonifacio. Kapanganakan, kabataan at pamilya. Si Andres Bonifacio ay pinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Masasabing hindi mahirap ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay nagsisilbing Teniente Mayor ng Tondo. Samantalang, ang kanyang ina ay may lahing Kastila. Si Andres ay panganay sa 6 na magkakapatid. Naging mahirap ang buhay para kay Andres nang maulila siya sa magulang sa edad na 14. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya upang suportahan ang kanyang mga kapatid gaya ng pagtitinda ng abanikong papel. Naging mensahero din siya sa Fleming & Co. at tinirang bilang pinakamahusay na ahente ng kumpanya. Dahil sa kahirapan ay hindi na nakapag-aral si Andres. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog, na naging dahilan upang makakuha siya ng trabaho. Buhay pag-ibig ni Andres Bonifacio. Isa sa mga katangian ni Andres Bonifacio ay ang likas na pamimitagan sa mga babae. Naniniwala siyang ang nagsamantala rito ay parang na rin nagsamantala sa kanyang ina. Kaya iilan lamang ang kanyang nililigawan at pinakikisamahan. Ang unang niligaw ni Andres Bonifacio ay isang babae na ngalang Monica, na kaibigan at kapitbahay nila sa Tondo. Si Monica ay namatay sa sakit na ketong. Nang namatay ito ay nagpakasal uli kay Gregoria de Jesus na siyang nakasama niya sa pamumundok at nakahati sa mga kahirapan. Si Gregoria ang unang babaeng kasapi ng Katipunan at tinawag na Lakambini ng Katipunan. Katipunan at Revolusyon. Si Andres Bonifacio ay siyang namuno sa Revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. Ang unang revolusyon sa Asya na lumaban sa pananakop ng mga bansang imperialista sa Europa. Noong ika-7 ng Hulyo, 1892 sa bahay ni Deodato Arellano sa Calle Azcárraga. Sa pamamagitan ng ritual na sanduguan, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan o kilala rin bilang Kataas-taasan, Kagalang-galangan, Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Isang lihim na kampisanan na naglalayong ihiwalay ang Pilipinas mula sa Espanya at ang pagpapatalsik ng mga Espanyol sa bansa. Ang kauna-unahang supremo ng Katipunan ay si Deodato Arellano. Sinundan ni Roman Basa at huli si Andres Bonifacio. Noong ika-23 ng Agosto, 1896 sa maliit na baryo ng Pugadlawin sa Balintawak,
tinipon ni Bonifacio ang mga katipunero at isa-isa'y pinunit ang kanilang mga sedula. Ang pagpupunit ng sedula ay sumisimbolo ng paghihimagsik ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya at sumisimbolo sa simula ng revolusyon. Naganap ang unang malakihang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol sa San Juan del Monte noong ika-30 ng Agosto, 1876 na tinawag na labanan sa pinaglabanan. Maraming mga asapi ng katipunan ang naipaglaban sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil na rin sa masidhing pagnanais na maging malaya ang ating bansa, pagkatapos ng labanan sa pinaglabanan, marami pang labanan ang naganap na pinangunahan ng mga miyembro ng katipunan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tulad ng Maynila, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Magdalo, Magdiwang, at Tejeros Convention. Sa Cavite, may dalawang pangkat ng katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Ang Magdalo ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo, pinsan ni Aguinaldo. Samantalang, ang Magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez, tiyo ni Andres Bonifacio. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang dalawang pangkat. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng hinggitan at personal na ambisyon ng bawat isa. Ang naging resulta ay matinding hidwaan at pagkakaroon ng dalawang magkalabang pangkat sa Cavite. Noong 22 ng Marso 1897, nagkaroon ng pagpupulong sa Tejeros ang dalawang paksyon ng Katipunan. Nagdesisyon ang mga lider ng Katipunan sa naturang probinsya na magtatag ng bagong revolusyonaryong gobyerno kapalit ng Katipunan at maghalal ng mga opisyal para dito. Tinutulan nito ni Bonifacio at sinabing may gobyernong kasalukuyang umiiral. Ito ay ang Katipunan. Gayunman, nanaygang kagustuhan ng mga Caviteñong Magdalo. Bagamat atubili, pinangunahan ni Bonifacio ang eleksyon sa garantiyang igagalang ng nakararami kung ano man ang magiging resulta nito. Sa halalang ito, lumabas sina Emilio Aguinaldo bilang presidente at si Andres Bonifacio naman bilang direktor ng interior. Ang pagkakaalal kay Bonifacio ay inusisan ni Daniel Tirona at sinabing tanging may pinag-aralan lamang ang maaaring mag-okupa sa nasabing posisyon. Bunga ng pambabastos na ito, idineklara ni Bonifacio bilang tagapangulo ng pagpupulong at supremo ng Katipunan na walang bisa ang nasabing halalan. Gayunman, buo na ang loob ng mga Caviteñong Magdalo at itinuloy ang pagpapairal sa halalan sa Tejeros. Mabilis ang pinanumpa si Aguinaldo bilang bagong pinuno. Pagkaraan, itunuring na hadlang si Bonifacio sa bagong gobyernong revolusyonaryo kaya pinadakip bago makalabas ng Cavite. Paglilitis at kamatayan. Bumuo ng isang konseo ang pamunuan ni Aguinaldo na maglilitis kay Bonifacio sa kasong rebelyon at sedisyon. Sedisyon sa dahilang hindi pagkilala sa pamahalaan ni Aguinaldo at rebelyon sa salang paglabag at paglaban sa pamahalaan. Tumagal ang paglilitis mula Abril 29 hanggang Mayo 4, 1897. Bagaman walang sapat na ebidensya laban sa magkapatid na Bonifacio at Prosapio. Sila ay nagkasala sa pamahalaan at ang parusa kamatayan noong Mayo 8, 1897. Ginawang pagpapatapon sa halip ng kamatayan ang parusa sa magkapatid, ngunit dahil sa pagsalungat ni General Mariano Noriel, tagapayong military ni Aguinaldo, ibinalik sa parusa kamatayan ang hatol sa magkapatid. Mapanganib ang dalawang magkapatid at kung sila ay bubuhayin pa ay maaari sila matatag uli ng samahan at kumalaban sa pamahalaan. Noong Mayo 10, 1897, isinagawa ang pagpatay sa magkapatid na Bonifacio at Prosapio sa Bundok Buntis, Maragondon, Cavite. Sa pamamagitan ng pagbaril, dito nagwakas ang buhay ng tinaguriang supremo ng Katipunan sa kamay ng kapwa niya mga Pilipino. Ang lahat ng kata tungkol kay Andres Bonifacio ay nagpapakita ng kanyang kakaibang katapangan at pagmamahal sa bayan. Subalit, bukod dito, si Andres ay likas na makata at may mataas na antas ng literatura. Ilan sa kanyang mga ginawa ay mga tula na Mi Abanico,
tapunan ng lingap, ang mga kazadores, at katapusang hikbi ng Pilipinas. Noong 1896, inilathala sa unang isyu ng kalayaan ang pahayagan ng Katipunan, ang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa na naghihikayat sa sambayan ng Pilipino na sumali sa krusada para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang mga akdang ito ay kakikitaan ng mataas na antas ng pagkakamalikhain, lubos na pagmamahal sa bayan, at marubdob na pagmamahal sa Diyos.